yung padre de pamilya na si Edito kung papayag siya. At tinanggap niyang hamon natin na papayag daw siya, indicating A, D, letter E, letter C, letter E ulit, Ay, yun na nga. E. letter P. Tingnan natin kung mga netizen natin magaling mag-spelling. Letter T as in tango. Letter I. Letter V. At letter E. Yun. Deceptive in short. Ibig sabihin, nag-fail siya. Deceptive yung mga sagot niya doon sa mga katanungan. Jam? Yes, Idol. Magandang hapon po. Nung pumunta ka doon sa Katbalogan, kumusta naman? Idol Rafi, marami po tayo nga nadiscover doon at nitong September 13, actually, dinala ho natin sa Manila muna si Edito para isa lang sa lie detector test. Ang ginawa nating diskarte dito, Idol, hindi muna natin pinaalam ang resulta sa kanya. Binigay po muna natin sa PNP ang result at pagka-uwi ni Edito ng Katbalogan Samar ay nag-conduct ng follow-up investigation ang mga pulis. Nagsagawa po sila ng reenactment po sa pinangyarihan kasama si Edito at muli po silang nag-backtrack. Nabanggit po sa atin ni Lieutenant Colonel Norman Alan na naging aid sa investigation ang resulta ng lie detector test. Naging tool po ito sa kanila upang balikan ang mga naunang salaysay ni Edito at matignan din po ang pinangyarihan at a statement din po ng mga kapitbahay at opisyal ng barangay na rumisponde. At dito, Idol, kalaunan, sumuko na kahapon lamang sa pulis si Edito dahil di na raw po nito kinaya yung kanyang konsensya. Senator Tulfo, sir. Okay, so inabot na konsensya po. Ito pong si Edito at sumuko po sa inyo at umamin na po doon sa krimen? Opo, sir. Opo, sir. Wala pa siyang dala. Bali, napansin na yun yung itak nung pabalik na sila. Nung hingi na sila ng responde ng pulis. Mhm. Okay. Oo, sir. Ang nangyari doon, sir, pumunta sila doon sa tindahan, iniwan niya yung dala. Kasi nung bumalik siya, dala-dala pa rin niya yung dala niya. Yung sinasabi niya, binili niya para sa pamilya niya. Bigas, yung diaper. Bigas po. Okay. Diaper. Tapos yung 1 litro ng tawag dito, gas, yung petrolyo. Yung gas, sir. Saan na po yung itak, sir? Iniwan niya doon sa tindahan din. Pero ngayon po hindi niya sinabi doon sa sa may-ari. Okay. Hindi niya sinabi sa may-ari. Pero nasaan yung itak ngayon, sir? Na-recover niyo na po? Na-recover na po namin. Ganito po kasi yung nangyari, Senator. Nung matapos yung crime scene, bumaba kami, ni-recover namin yung sinasabi niyang mga dala niya. Yung pinamili niya. Doon siya naging katsing sa akin, bakit hindi niya dineclare kagad yung itak? Aha. Okay, ang dineclare lang niya yung mga bigas, yung mga gatas, bigas, diaper. yung gatas, yung iba Pero yung pang- itak, hindi niya sinama sa pagdideklara sa mga investigador. Yung itak, sir, na custody namin yon. Kinabukasan na, nung si Kapitan ay tumawag sa investigador natin na meron daw siyang ito-turnover na itak na doon din nakuha doon sa tindahan na pinag-iwanan ng one na ina-identify ng mga nung may-ari ng bahay na siya ang nag-iwan. Kasi nakita niya na may natira pa doon. Nakita niya na rin yung itak na yun. Oo, sir. Yung revelation niya ngayon, sir, inamin niya na siya rin ang pumatay. Ay, may problema nga siguro talaga to sa pag-iisip. Kaya pala nung in-interview ko siya dito last time, Colonel, ang itinuturo niya, sabi ko, sino posibleng sa tingin mo may kinalaman sa krimen? Sabi niya, dati may ng lupa. Yun agad itinuturo niya. Okay. Ano po ang naging reaksyon ng mga kamag-anak ng kinakasama niya nung malaman nila na umamin ng apo itong si Edito? Ang nangyari po kasi, sir, ay balik lang natin dun sa backtrack namin, yung sa, yung pag-backtrack dun sa, yung reenactment. Nandun din po yung kapatid ni Ria, pati yung uncle niya. Nakita nila kung paano namin yung backtracking dun sa yung reenactment. At dun mismo, katapos ng reenactment, yung pag-confront ko sa kanya, ba't nag-iiba yung mo? Nag-statement mo, ganito yung sinabi mo sa amin dati, pero ngayon dun sa reenactment, nag-ano yung barangay na iba. So pagdating namin dito, sir, sa opisina, nagano siya na sasama lang muna siya sa mga niya, sa bayaw niya, tsaka yung sa uncle, sasama. So, nung gabi na yun, sumama, sir. Nagkakaroon na sila ng medyo usap-usapan. Pwede ko kung nag-start na sila mag-inom, kung mag-iinom pa lang, nag-start na sila mag-converse. Bigla daw ito nag-amin, sir. Ako yung pumatay. Medyo humihingi na ng patawad sa kanila. Ayun. Ganun yung
Well, pag hingi niya ng patawad, doon pa lamang makikita na natin talagang guilty siya. Tapos ipa-plus mo pa dyan, yung pag-amin niya, yun na, siya na talaga. So para maging tight ang case, sir, yung murder weapon, importante din yun sa kaso. So sabi niyo nga, pinaforensik niyo na po yung gulok na hindi niya diniklara sa mga pulis nung iwan niya doon sa isang tindahan. Ang diniklara lang yung gatas at saka diaper at saka bigas. Yung meron ng concealment, yung deceit, pagtatagot, pagsisinungaling. Opo, sir. Pero yung sir, doon sa niya, doon sa yung murder weapon na yun ang ginamit niya. Okay. Both sir, sa doon sa kay alias Calvo at dito sa tatlo. Colonel, I congratulate you and your men. A job well done.